Tayo sa panalangin muna, no? Hallelujah. Heavenly Father, we praise you. We magnify your name, O God. We glorify you, Panginoon, sa lahat po ng pagkakataon, Ama. Ama, patuloy niyo pong palakasin, Ama, ang aming mga relasyon, Panginoon, na laging magtiwala sa iyo in all circumstances na nangyayari, Panginoon, sa aming buhay. Let us desire to praise you, Panginoon. Magkaroon kami ng enjoyment sa presensya mo during the times na deepest struggle namin. Panginoon, narinig mo ang lahat ng pasasalamat, Panginoon, aking mga kapatid. And even that such time, Lord God, we believe, Panginoon, that you preserve us, Panginoon, at binibigay mo at ine-exercise mo, Panginoon, yung effort namin na makita mo through us, Panginoon, na mag-flow yung presensya mo, na ma-exercise yung faith namin through you, Panginoon. At alam namin, Ama, na walang challenges, Panginoon, na hindi mo, Panginoon, kami gagabayan at walang pagsubok na hihigit pa sa limitasyon. Kaya nananampalataya kami, Panginoon, sa mundong ito, Lord, na inilagay mo kami dito, Panginoon, to experience, Panginoon, ang presensya mo, even in the hardest time of our life, Panginoon, na maranasan namin na kailangan ka namin at magkaroon kami ng strong trust, Panginoon, sa iyo, Lord God, at hope, Panginoon, that you will strengthen our faith, Panginoon, and you show us, Panginoon, the love, Panginoon, na ipinagkakaloob mo from the beginning, Ama. At nananampalataya ako na lahat ng iyong mga salita, Panginoon, ay hindi babalik sa iyo, Panginoon, nang wala po, Panginoong mga sagot at katugunan, Ama. Help us to believe, Panginoon, at maranasan namin ang confident, Panginoon, Lord God, na kami, Panginoon, Lord, ay hindi mo pababayaan, hindi mo kami kakalimutan, Panginoon, at lagi mo kaming nire-ready, Panginoon, sa kahit anong bagay, Panginoon, Lord God, na maaaring nagko-confuse sa amin, Panginoon, maaaring nagpapahina sa amin, Panginoon. And Lord, help us to learn, Panginoon, na ma-delight ka sa buhay namin, Panginoon. Sa kabila ng lahat ng ito, maranasan namin ang presensya mo, yung glorious mo, yung peace, Panginoon, na binibigay mo sa amin, Ama, na alam namin, Lord, surely, Lord God, na binibigyan mo kami, Panginoon, ng kasiguraduhan na lagi ka namin kasama, for you are our Emmanuel, Panginoon. Lord, patuloy mo rin kami, Panginoon, patawarin sa lahat ng mga pagkukulang namin, Ama, sa iyo, at sa mga shortcoming namin, Panginoon, kasalanan na nagagawa sa isip, sa salita, at sa gawa, Panginoon, na kahit paminsan-minsan, Lord, hindi kami nagiging proper sa aming relasyon through you, hindi kami nagiging open, Panginoon, Lord, patuloy mo kaming inilalapit sa kabila ng mga pagsubok namin, Panginoon, nilalapit mo kami sa presensya mo, Father God, at patuloy kang nangungusap, Panginoon, sa mga awitin, sa iyong mga salita, sa mga mensahe, Panginoon, Lord, maranasan namin, Amang, supernatural, Panginoon, Lord, na kapangyarihan mo sa buhay namin, Panginoon, na ipinagkaloob mo, Panginoon, dahil nananampalataya kami, Ama, na sa aming puso at aming isip, Panginoon, lagi namin, Panginoon, Lord, isipin na kami ay epektibo, ang iyong salita ay epektibo para sa amin, at makapag-desisyon kami lagi, Panginoon, to trust you with all our heart and mind, Ama, para ma-define namin, Panginoon, ang definition na dineclare mo at dinesenyo mo para sa amin for having confident, Panginoon, faith in you, Lord God, and believe na we will rejoice, Panginoon, because your love is unfailing love sa amin, Panginoon. Hindi ka nagfe-fail, Lord God. Hindi maaaring mag-fail, Panginoon, yung pag-ibig mo sa amin. Dahil alam namin, Ama, na ikaw ang unang nag-express, Panginoon, ng confident mo sa iyong Ama. At kami ngayon, ang iyong mga anak, na mag-express, Panginoon, at magpapakita ng confident namin sa iyo, Panginoon, Lord, na nakita namin kung paano ka lumakad, Panginoon, sa pagsubok na pinagdaanan mo sa kabila, Panginoon, Lord, ng lahat ng pagsubok na yon, Ama, umasa ka sa iyong Ama at umaasa din kami sa iyo, Panginoon. Hallelujah, nang may kasiguraduhan, Ama, na kung paano, Panginoon, Lord, hindi ka pinabayaan ng iyong Ama sa langit, hindi mo rin kami pababayaan. Dahil sa kabila ng mga paghihirap mo, Panginoon, ng panahon na yon, iniisip mo kami to have eternal life. Kaya naman, Panginoon, hayaan mo na sa panahon na nagdadaan din kami ng pagsubok, isipin namin na lahat ng paghihirap mo para lang magkaroon kami ng buhay na walang hanggan, kapiling mo mula pa noon, ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming samot dalangin, Panginoon. Patuloy niyo po akong pagkalooban ng wisdom, knowledge, and understanding na ibaba ang mensaheng ito sa tulong at gabay ng iyong banal na Espiritu na inaanyayahan namin sa mga oras na to, sa kalagitnaan, Panginoon, ng mga pagsubok, Ama. Kalimutan namin ang aming mga problema at ipasok namin sa puso at isip namin, Panginoon, ang kalidad, Panginoon, ng pananampalataya at importansya, Panginoon, ng pagtitiwala sa iisang
isang Diyos na buhay na aming sinasampalatayaan. Sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, patuloy kang maluwalhati. Glorify your name, Father God. Glorify your name, Panginoon. In the mighty name of Jesus, I pray. Sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, Amen and Amen. Praise God. So tayo po ay dumako sa ating pag-aaralan about sa church po, Praise God. So, ito po yung kasunod na topic ni Pastor, kung paano po nag-build ang Saddleback Church po ni Pastor Rick Warren. No po, sa kanila pong church, kung paano nag-grow ang kanilang church. Amen? So, dito po makikita natin yung ating topic is sabi dito, all large churches grow at the expense of smaller churches. Amen. So dito po sa introduction ni Pastor Ricky Warren, sabi niya some large churches have grown at the expense of smaller churches, but certainly it is true in Saddleback case. So the Saddleback statistic I'm most pleased about in the fact of 80% of our members found in Christ and were baptized at Saddleback. We have not grown at the expenses of the churches. At this writing, we have about 5,000 adult members and 4,000 of whom were converted and baptized at Saddleback. Our growth has been by conversion, not by transferring Christians from other churches. So, sa madaling salita po, sinasabi po ng iba na ang ibang church daw na malalaking church, ay nagsimula sa small, sa maliit na church, sa maliit na ministry, sa maliit na grupo, sa small, amen? So, doon po sinasabi dito, na ang church nila, ang Saddleback Church po, ay nagsimula. Totoo yon, sabi ni. So, dito po makikita natin ang testimony ng church. Amen? And, para po sabihin lang sa atin na dito, kinukumpara lang ang testimony nila on how they grow. Po? At, may posibilidad na pwedeng, kaya to sinulat ni Pastor Rick po, para makatulong. Po? Para makatulong sa bawat churches, kung ikaw din member ng isang small ministry, pwede mo siyang kapulutan, kapulutan ng aral, para mag-manifest din, sa inyong mga churches, o sa bawat churches natin, o sa bawat ministry natin. Amen? So dito, sinasabi niya, hindi kami lumaki. Sinasabi ni Pastor Rick dito, hindi kami lumaki, para lumaki daw po, hindi sila lumaki para, dahil kumuha sila ng mga tao sa kabilang churches. Hindi sila nangisda sa kabilang churches. Ang ginawa po nila, ang nangyari sa kanila, nag-grow po sila because of converting. Na-convert yung mga tao. Hindi sila parang inistil or kinuha nila yung tao sa ibang churches para mapunta si churches nila, para sila lumaki at lumawak. Kasi ang ibig sabihin daw po nun, sabi niya, kung kukuha ka ng mga tao na galing sa ibang churches, ang tawag doon transferring. Pero kung ang isang mananampalataya ay napunta sa church mo, at hindi mo kinuha sa ibang church, that is converting. Ibig sabihin, may nakita silang maganda sa church nyo, may nakita sila, na kakaiba sa ministry ninyo, may nakita sila na nag-convince sa kanila, at nag-convert sa kanila, at nag-transform ng isip nila, this is a good church. That is different. Different po yun. Kung ikaw ay isang ministry din, di ba, at nag-i-steal ka ng mga tao sa ibang ministry at nilalagay mo sa ministry mo para ikaw ay magkaroon ng marami, di ba, maraming mga members, magkaiba yun. Magkaiba yun. Kasi napakahalaga dito na pag-uusapan po natin ngayong umagang ito, ang kahalagahan, ng converting and transferring at quality and quantity. Amen? So sabi dito, transferring Christians from one church to another is not what Jesus had in mind. Hindi daw yun ang sinasabi ng Diyos sa atin when He gave us the Great Commission.
No? Ang sinasabi daw ng Panginoon sa atin, hindi niya daw sinabi na kapag tinatransfer mo ang isang Christian sa iyong church, na po, hindi yun ang tinatak ng Diyos sa atin. Na po, as a great commission. Ang sinabi niya, go and make disciple, di ba? Ibig sabihin po, ikaw mismo ang hahanap ng disciple mo, ikaw mismo ang kakatagpo ng mga kaluluwa na hindi naniniwala sa Panginoon, at papaniwalain mo sila na totoo ang Panginoon. Hindi yung kukuha ka ng mga tao sa sa ibang churches. Na po? Pero hindi masama kasi sa panahon natin ngayon, 'di ba po? Ano 'yan kumbaga, depende po sa pagkuha mo sa kanila kasi sometimes katulad noon may mga Muslim. Amen. They don't believe Jesus, 'di ba? Pero mas maganda that they convert. Na-convert sila, hindi mo sila inano, 'di ba? Yung hindi mo sila basta kinuha. Kumbaga, may naramdaman silang presensya through you na nag-flow sa kanila, 'di ba? At naramdaman nila 'yung presensya ng Panginoon, enable for them to convert or magbago ang kanilang mind or isip sa paniniwala sa Panginoon. Amen? Kasi katulad nga no, 'di ba? Wag nating masamain 'yung pagkakasulat niya sa kanya na nag-i-steal tayo or nagnanakaw tayo ng tao na to transfer to our church. Kasi because ngayon ang dami na kasing iba't ibang klase ng relihiyon din naman po, no? May Hinduism, 'di ba? Sumasamba sila sa mga elepante, sumasamba sila. May mga ganong klase. So walang masama kung ma-convert sila as a Christians, 'di ba? And you cannot avoid kasi they are from other churches. Amen? So it is depend on how, 'di ba? Kung paano po tayo maghikayat or magkaroon ng disciple, 'di ba? Or gawin natin or ipalaganap ang great commission na sinasabi po ng Panginoon sa atin. Amen. So sabi po dito sa book niya, God called us to be a fisherman, not a swap fish between aquarium. Diba? Yun yung pinaka dinisenyo po ni Rick Warren, ni Pastor Rick. Doon po sa tinawag daw tayo para mag-fishing, hindi para maglipat ng isda sa isang aquarium ulit. Amen? So, ganun po yung definition na ginawa niya. So, a church that grow larger only by transfer from other churches is not experiencing genuine growth. It is only reshuffling the card deck. Alam niyo po, di ba, yung baraha, pag nire-reshuffle mo yon, no, kapag binabalasa mo yon, no, yun yung dinidescribe niya dito. Kapag ikaw ay kumukuha ng tao from the other church at nilalagay mo sa church mo, hindi daw po ang tawag doon ay, hindi mo daw na-experience yung pinakahalagahan ng pagiging genuine ng growth mo or maturity na tinatawag natin. No, ang ginagawa mo daw, nire-reshuffle mo lang yung baraha at saka mo pinagsasama. No, for example, pag sinabi po kasi dito, pareho kayong Kristiyano, 'di ba? Pareho tayong Kristiyano, pareho kang card, pareho kang baraha. Ni-reshuffle mo lang siya, tsaka mo pinagsama ulit yung card. Nagets niyo po? Na po? Pa-comment na lang po kung naiintindihan ninyo yung sinasabi ko. Yun po yung sinasabi niya. No? Pareho naman kayong Kristiyano. Hindi yun ang sinasabi ng Diyos sa atin. Ang sinasabi ng Diyos sa atin, maghanap tayo. 'Di ba? Maghanap tayo ng mga tao na naliligaw. Hindi yung kapwa mo Kristiyano ang kinukuha mo sa kanilang churches para ilagay lang sa church mo, enable for you to grow. Amen? That's not the commission. That's not the great commission of the Lord. Amen? So, magkaiba yung kinonvert mo siya as Muslim or Hinduism to become Christian or dati na siyang Christian, kinuha mo siya sa ibang church o sa ibang ministry para ilagay sa ministry mo para lang masabi na marami kayo. Amen? So, that's not the way. Okay? So, dito, pinaunawa sa akin ng Panginoon, binigay niya po sa akin itong verse na to. Mahirap po kasi na dito lang tayo nakapakaloob sa libro na to. Kailangan may tatayo pong verses. No po? So, dito po, pinaunawa ng Panginoon sa Matthew 4. Buksan po natin. Pabasa po sa Tagalog. Matthew 4:18-22. When Jesus called his first disciple. Ito po yung pinaka-first disciple ni Jesus. Verse 18-22, Matthew 4. Sabi niya, as Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter, and his brother Andrew. They were casting the net into the lake, for were fishermen. 19, come,
Follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for men. At once, they left their net and followed him. 21. Going on from there, he saw two other brothers, James, son of Zebedee, and his brothers John. They were in the boat with their father Zebedee, preparing their net. Jesus called them. And immediately they left the boat and their father and followed him. Amen. Pabasa po sa Tagalog, Matthew 4:18-22, para lang po meron tayong verse, scripture po, na nakadepende yung mensahe natin. Sige po, ako na po. Sabi po sa Matthew 4, verse 18-24, ang pagtawag sa apat na mangingisda. Minsan naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga alagad. Ay, mali. Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Nooy di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na si Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinangangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinapagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Verse 24, ang balitang tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria, kaya't dinala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman, mga sinasapian ng mga demonyo. Okay na po ate, hanggang 22 lang po. 22 lang po ba? Sige, sorry po. Amen. Okay lang po, praise God. So nakita niyo po hindi siya nagpupunta sa iba't ibang churches para kumuha ng tao. Amen po ba? Hindi siya nagpupunta-punta sa bawat templo para i-convert yon, no? Nagpunta si Jesus itself, no po? So, kay Jesus muna tayo. Jesus itself, nagpunta siya sa iba't ibang lugar. Amen? Para daw po ipahayag ang kingdom or gospel, no po, na dala-dala niya. No, hindi siya nagpunta sa iba't ibang ministry, no po? Hindi siya nagpunta sa iba't ibang mga church. Hindi siya nagpunta sa iba't ibang grupo, no, para kumuha ng mga tao. Kundi pinahayag niya, no? And nung tinawag niya yung kanyang first disciple, know the difference between conviction, no po, conviction, nung na-convert sila, nung tinawag sila to follow me, sabi niya kay Jesus, that is conviction sa kanila. Even in not convenient situation. That is not convenient, kapatid. Nung tinawag si Peter at tinawag si John, tinawag si Andrew, no po, yung kanyang mga first disciple, that is not convenient. Hindi yun convenient ng buhay nila. Amen? Kasi iiwanan nila lahat ng net nila, lahat, and follow me. 'Di ba? Magiging fishermen daw sila. Hindi na fishermen, hindi na sila magiging hindi mangingisda ng tao, hindi na isda. That's not convenient. Iba ang conviction. Amen? 'Di ba po? Iba ang conviction na nangyari sa kanila. That's why they follow Jesus. Na po? Conviction kasi yung naranasan nila. Alam nila na yun ang Diyos. Kasi bata pa lang sila, nag-aaral sila. Alam nila ang libro, alam nila ang Torah, alam nila yun na may darating. No po? At nung nakita nila yung himala sa isda, no, nakita niya kung paano inutusan ni Jesus yung mga isda na pumunta sa net. Amen? That is the conviction sa kanila. No, para makita nila, even in not convenient situation, they trust Jesus to follow. Di ba? That is conviction. Amen? Hindi, kahit na hindi convenient. Kasi may mga Kristiyano na nasa church lang because they are convenient.
Paano kung katulad ng ganon na sitwasyon? No? And it's not also convincing, 'di ba? Para sumama kay Jesus, 'di ba? Yung part na iiwanan mo lahat. 'Di ba? That is conviction. It is very different talaga pag naranasan niyo po ang conviction compared to makonvince ka sa bagay, no? Na nakukumbinsi kang iwanan lahat, iiwanan mo para sumunod sa isang Diyos. Amen? So know the difference. Na po, hindi ka sumasama sa Diyos or hindi ka nagtitiwala sa Diyos because convenient ka lang, 'di ba? Or na-convince ka lang, no? Dapat dapat convicted ka para ma-convert ka. Ayan. So, that is the wisdom of the Lord. Thank you the Lord. Thanks God, para po sa kanyang karunungan na ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Amen. So, sabi niya, kaya para daw ma-experience mo, sabi niya dito, then pupunta na po tayo, that is the introduction. So sabi niya, you must choose between, makikita naman natin ang quality and quantity in your church. Amen? So sabi dito, there is fortunately a widely promoted myth o yung sinasabing alamat that simply it's not true. Part of the problem is that no longer ever define what they mean by the term quality and quantity. Let me give you an definition, sabi niya. So, binigay niya po dito ang definition ng quality at quantity. Sabi niya dito, quality refers to the kind of disciple. So, ang quality po, dinefine niya as the kind, amen, kind of disciple a church is producing. Our people, sabi niya, being genuine transformed into the likeness of Christ, yun yung kind na dapat magkaroon ka. Kailangan maging katulad ka ng genuine transformation ng likeness ni Christ. Are believer grounded in the Word? Ikaw ba ay believer na nakatayo sa Word ng God? They are maturing in Christ? Nagmamatured ka ba sa paniniwala kay Kristo? Are they using talent service, the ministry? Ginagamit mo bang iyong talento para sa ministeryo? And are they sharing their faith regularly with others? Sinishare mo ba ang iyong pananampalataya sa ibang tao? Na ikukwento mo ba ang iyong pananampalataya sa tao? There are few ways to measure the quality of the church. So, yun yung sinasabi niya, that is the kind. Pag pinag-usapan ng quality, yun yung kalidad kung paano ka nababago. Natatransform ka inside and out. That is the question. Kung paano mo aalamin kung ano yung kalidad mo or quality mo, yung pagpapahalaga mo, makikita yung pagpapahalaga mo sa ginagawa mo. Amen? So, ang quantity naman, pag sinabing quantity, it refers to the number of disciple. So, the difference between quality and quantity refers to kind of person, how you become, diba? When you follow Jesus. And the quality is the numbers, bilang, ang pinag-uusapan. Amen? So, it is the number of disciple in a church producing. How many people are being brought to Christ, developed to maturity, and mobilized for ministry and mission. So, number daw po ito ng mga disciple, mga disiplinado, disciple, mga disiplinadong mananampalataya, amen, na nadidevelop ang kanilang maturity, at nagkakaroon sila ng eagerness na magkaroon ng ministry at mission. So when the term of defines, it obvious that quality and quantity are not opposition of each other. So ibig sabihin, hindi daw dapat pinaglalaban ito. Hindi dapat pinag-aawayan ito na kung anong mas mahalaga, kung quality at quantity. Diba? They are not mutually exclusive. Hindi naman talaga sila magkalaban. You do not have to choose between the two. Hindi na tayo dapat mamili sa iba kasi yung ibang church, diba, we should want both. Diba? Every church should want both. Amen? So, sa totoo lang, sabi niya dito, exclusively focus either quality, hindi daw tayo dapat, An exclusive focus, sabi niya dito, in quality and quantity will produce an unhealthy church. Don't be fooled by either or thinking. Huwag ka daw malinlang. Yung mga nagsasabi daw na okay lang kahit konti tayo, hindi daw totoo yun.
'Di ba kasi kapag gano'n ang sinasabi mo, ibig sabihin may problema yung ministry mo kung bakit konti lang kayo, kung bakit konti lang ang pumapasok, kung bakit konti lang ang nakikibahagi sa inyo, may problema. 'Di ba? Hindi po okay 'yon. Kasi ang isang epektibong mananampalataya, dumadami 'yan, nagmo-multiply 'yan. Hindi totoo daw na dapat kontento na tayo na sinasabi. Kasi mahalaga din ang quality, no? Kapag ikaw ay nag-build ng isang disciple na may kalidad, at nauunawaan niya kung bakit siya naglilingkod sa Panginoon, it will manifest to other people and it will invite. Magi-invite yon. Itong tao na to, itong mga tao na to, may something dito. Diba? It will multiply. Manghihikayat yon. That's the difference. Kaya dapat hindi natin pinaglalaban ang quality at quantity at hindi lang tayo nakokontento, no? Na ang quantity ninyo is ang konti lang. Amen? Dumadaan ang bawat taon, dapat nagmo-multiply kayo. Kasi, di ba, God is multiplying. Amen? Hindi siya nagbabawas. Amen? Kaya kung paunti ng paunti ang ministry mo, may problema. May something wrong inside. Amen? Kaya, kasi ibig sabihin, hindi nila na-appreciate yung quality ng meron sa pagtuturo. Hindi nila na-appreciate yung quality ng paglilingkod or pakikisama ng ibang tao sa loob ng gawain. Hindi nila nararamdaman ang presensya ng pag-ibig sa loob ng church. Something wrong. Amen? Don't be fooled, sabi niya. No, don't be fooled. And even thinking, kasi alam mo at alam ko that there's something wrong kung bakit hindi nagmumultiply ang isang church. Diba? When you go fishing, sabi niya dito, hinalimbawa niya, kapag ikaw ba nangisda, do you want quality or quantity? Kapag nangisda ka, pinamili ka, gusto mo ba quality o quantity? Siyempre, sasabihin mo daw, I want both. Di ba? Gusto mo, marami. Gusto mo rin, maraming quality, di ba? Di ba po? So, that's what God means. So, I want to catch a bigger fish, I can. And I want to catch as many as I can. Every church should desire to reach as many people for Christ, possibly as well to desire of help those people become spiritually matured as possible. That is our goal. Hindi tayo nagpaparamihan lang dito. Kaya minsan nga, even sometimes, yes, we tell the truth. Because yun yung kailangan natin. We should know the truth. Kasi kung nagpapaano lang tayo because of love, di ba, yes, it's part of it. Di ba? Malaking bahagi ang love sa isang ministeryo. But it's not always love. Kaya ka nga tinawag na disciple, pagpapadisiplina tayo sa Diyos. Amen? Tinatanggal niya yung mga lumang ikaw at tinatransform ka niya to have quality. Kasi kung pasok ka at labas-pasok ka sa church, labas-pasok ka sa ministeryo, kung wala naman nababago sa character at attitude mo, what is the use? Kaya hindi nagiging efektibo. Kaya hindi nagkakaroon ng quantity ang loob ng church. Kasi, bakit ako sasama sa isang taong labas-pasok sa church, pero paglabas niya, bunganga niya, singbaho pa rin ng di ba? Basura. Kasi puro basura pa rin nilalabas ng bibig niya. Amen? That is not the quality. That is not the kind of disciple na nagpupunta sa church. So know the difference between quality and quantity. Kapag nakita ng isang tao, di ba, ang transformation mo at nakita niya what kind of people are you, what kind of person are you, what kind of disciple are you, believe me kapatid, presensya mo pa lang, sumasama na sila. Di mo na kailangan magsalita. Amen? Kaya, know the difference. At kailangan po natin yon na magkaroon tayo ng maturity bilang mananampalataya. Kaya, huwag tayo masyadong mga sensitibo kasi we need to grow. No? Kung bawat halaman, pag pinutol mo, pag tinapyas mo, mamamatay agad, wala nang mabubuhay na halaman. Amen? Tayo, pag tinatapyas tayo, habang tayo tinatapyas at tinatanggal, di ba? Lalo tayong tumitigas. Dapat lalo tayong nagiging strong, lalo tayong nagiging matured at naiisip natin, alam ko kaya tinanggal ng Lord yung ugali ko na pride na yon kasi pababagsakin ako ng pride na yon katulad ni Lucifer. Alam ko kaya tinanggal ni Lord, di ba, yung selfishness ko kasi ang gusto niya, love one another as I love myself. Amen? Kaya nga, kung nagkakaroon ka ng quality sa pagbabasa ng word mo, yun ang nagiging pundasyon mo, ang hinahanap mo is likeness, Christ-likeness, di ba? Nagkakaroon ka ng grounded na pundasyon, di ba? Ng maturity mo through Christ, yung talent mo, binibigay mo sa ministry, di ba? Hindi lang sa mundong ito, means you're growing.
Di ba? Means nagkakaroon ka ng maturity. No? Hindi mo iniisip yung mga bagay na makamundo. Ibig sabihin, nakikilala mo kung sino yung pinaglilingkuran mo. Amen? Dapat kilala mo. Amen? So, sabi niya dito, every churches, sabi niya, when you go fishing, do you want the quality or quantity? So, natapos na natin yun. Okay? So, the fact that many pastor wish to ignore the quality, produce quantity. Diba? Sabi daw po ng iba, no? Ang paniniwala nila, diba? Ang quality daw po produce quantity. Amen? A church full of genuine change people attract others. Ito po yung sinasabi ko. If you study healthy churches, you'll discover when God finds a church in the doing quality job of winning, nurturing, equipping, and sending out believers, He sent the church plenty of raw material. On the other hand, why would God send a lot of prospect to church that doesn't know what to do with them? Amen? So, pag nalaman mo na, pag na-appreciate mo yung quality at quantity, no, it will produce. So, yun yung sinasabi sa atin. No, hindi yung pinaghihiwalay or hindi sila magkalaban. Quality, produce, quantity. No po? Yun yung kagandahan ng isang church. Pag ito ang nailagay daw sa mga isip, no, ng mga pastor, ito yung naging aim nyo, no, naging aim mo at aim ko, no po, you will grow. Kapag na-appreciate mo na ang quality will produce quantity. Amen? Katulad ng sinabi ko kanina, kapag nakikita yung presensya mo na nagbabago ka, no, at nakikita yun sa'yo, do you think, sabi nga dito sa church, do you think magsisend si Lord, isisend niya si Peter kung hindi niya dinisiplina si Peter? Diba? Do you think isisend niya si John the Beloved, 'di ba? Si John the Baptist, 'di ba? Kung alam niya, 'di ba, na hindi 'yun makakapag-produce ng quality. Kaya nga maraming nabaptize si John, 'di ba? Because he understand the quality ng paglilingkod at pananampalataya niya sa iisang Diyos na tagapagligtas. Amen? No. Understand. Yun ang sinasabi sa atin dito sa libro na to. Unawain nyo po yung difference, no? Hindi siya magkaiba, pero pareho siyang mahalaga. Amen? So if any churches were being changed, marriage are being saved, love is flowing freely, you will have locked doors to keep people from attending. People are attracted to church with quality worship, preaching, ministry, and fellowship. Quality attract quantity. Yun yung second points. First, quality produce quantity. Second, quality attract quantity. No? Kung nakakapag-produce siya in the beginning, amen, yung church ninyo, next, pag na-appreciate mo yung value ng quality, magkakaroon ka ng attraction at magmumultiply ang tao sa church. Makakapag-attract ka ng tao. Every pastor need to ask a very tough question. Every pastor daw po. Pero hindi lang every pastor, no? Kasi sila ang namumuno sa church. Ikaw din, tanungin mo to sa sarili mo right now. Kung ikaw ay nagli-lead, kung ikaw ay nagiging leader, sa kahit ano pang nililid mo, no? Know this. Pero specifically, sinasabi sa librong ito sa pastor. Ito yung question. If most of member never invite anyone to come to our church, dahil sila ang tagapamahala ng church, amen, ang pastor, no? What are they saying by their action about the quality of what the church offers? No? Itanong daw to sa mga pastor. Pastor, 'di ba, Pastor Randy? O, 'di ba, Pastor Randy? Bakit hindi dumadami yung mga tao mo sa ministry? 'Di ba? Or bakit hindi dumadami sa yung tao mo sa church? Mako-question siya ngayon, di ba? Magkakaroon siya ng pag-iisip, bakit nga ba? Di ba? Ngayon, magpo-focus siya sa kanyang action. Ano yung pinapakita niya sa tao? Ano yung nakikita ng tao sa kanya? Bakit hindi nagmumultiply? Di ba? Bakit hindi nagdadagdagan yung mga tao sa churches? That is the hard question, top question sa bawat churches or na may pastor na naka-stand sa altar. Kasi, kung sino yung pastor mo, no? At nakikita niya, and your pastor attract the quality
ng kanyang paglilingkod sa Diyos, pag nakikita mo yung humble niyan, yung humbleness niya, yung loyalty niya, yung faithfulness niya sa Panginoon, even he's not perfect. Hindi perfect si Pastor Randy. He make mistake. Amen? There's no perfect church. Yes, there is no perfect church, and even he is not perfect. You make mistake. Hindi ka rin perfect member. Diba? To find perfect pastor. Amen? But, the things is, diba, the things po doon na pinag-uusapan natin dito, napakahirap sa isang pastor, no? Kapag ang isang pastor hindi nagmumultiply ang church niya, may problema. Yun lang po ang ibig sabihin. Kaya, napakahirap daw sagutin para sa kanila yung ganitong klaseng question pag tinanong mo sila. Because, quality attracts quantity. Diba po? Nakikita kasi yung bunga. Sabi nga, diba, sa Bible, diba? Makikilala mo ang disciple ko sa bunga niya. Amen? Kaya ako, kung nakikita ko lang, glory to God sa buhay ni Pastor, ni Kuyang, ni Pare, ni Tatay, no? Kung nakikita ko lang sa kanya na mayabang siya, kung nakikita ko lang sa kanya na hindi siya mapagkumbaba, kung nakikita ko lang sa kanya na hambog siya, hindi ako magtatagal sa online ministry. Believe me or not. Diba? Kasi may gusto tayong makita. Diba? That attracts me. Diba? May gusto tayong nakikita sa mga tao. Na kahit sometimes, nasasaktan ako. Kahit alam mo, pag nagsasalita na siya, napakahinahon niya magsalita sa akin. Lagi niya akong binabatuhan ng mga verse na nasasaktan ako kasi alam ko, diba? Alam ko na yun din ang sinasabi ng Panginoon sa akin. Pero, glory to God talaga. No? Kahit hindi niya ako binabatuhan ng masakit na salita, nasasaktan ako kasi alam ko na salita ng Panginoon yun. It hits me. It convict me. That is the difference between conviction. Diba? Or pumupunta ka lang sa bagay dahil convenient ka. Diba? Ganun niya ako, bilang spiritual tatay ko, ganun niya ako dinidisiplina. By scripture niya ako inaano. Na alam ko yung sinasabi niya, naiintindihan ko bakit, nauunawaan ko kasi quality ng pinaglilingkuran kong Diyos. Kilala ko kasi yung Diyos ko. Diba? Kaya minsan, I just keep quiet. Yun yung wisdom ko, yung silent na yun sa kanya that I obey Him as my Father kapag nagsasalita ako sa kanya. Hindi na ako nagsasalita, I just obey. Kasi alam ko na yun yung disiplina ng Panginoon sa akin. So, glory to God kasi tinapyas talaga ako ng Lord sa pride ko talaga. Napaka-pride kong tao. Napaka-pride kong tao. Hindi nyo po talaga ako mapapasunod. Hindi nyo ako basta na hindi ako nangangatwiran. Pero dahil na-attract ako sa tao na yun. Dahil nakita ko sa kanya yung halimbawa. Nakita ko sa kanya yung humility. Tuwing yung ibang tao, tinataga siya sa likod. Wala siyang sinasabi. Hindi siya nangangatwiran, hindi siya nagsasalita. And it attract me. Na-attract ako doon sa karakter niya na yun na, itong tao na to, ba't ganyan ka? Lagi ko sinasabi sa kanya, ba't ganyan ka? Hindi naman pwedeng puro labi. Lagi ko sinasabi sa kanya noon. Pag nag-uusap kaming personal, dalawa lang kami. Nag-uusap kami as tatay, as kuya. Pastor, hindi ganyan. Hindi laging ganyan. Pero hindi. Yun yung shape na ginagawa sa kanya ng Lord eh. Yun yung karakter niya eh. Magkakaiba tayo. Hindi ko pwedeng hanapin yung ugali ko kay Pastor Randy kung paano siya hinuhubog ng Diyos at hindi mo pwedeng hanapin yung ugali ni Nika sa akin kung paano siya hinuhubog ng Diyos. It all different way. No? Iba-iba tayo ng kaloob. But the very important things is you attract people. Amen? Na-attract sila. Kaya nagka-count. No po? Kaya nagkakaroon ng saving marriage. Bakit? Kasi yung testimony ni Pastor Randy, sinishare niya sa ibang tao. And it gives inspiration. Amen? Kaya nga sabi dito, dapat nakakapag-transform ka ng life ng people, yung mga broken people, nahihil mo, yung mga unbelievers, nahihil mo. Diba? At nagiging worshiper sila na nandun yung puso nila, na hindi na lang sila basta dati umaawit lang para magkaroon lang ng awit sa Lord. Ngayon, pinag-iisipan mo pa, Lord, ano ba yung dapat kong awitin? Kasi nakita mo equality.
Di ba? Yung quality ng Diyos na pinaglilingkuran mo. Kailangan may quality rin yung sineserve mo worship and praises. Amen po ba? That is the respond ng genuine faith. Amen? Di ba? Hindi ka lang basta, ito na lang awitin ko. Ito na lang. Parang napagtira-tira lang na awit. Di ba? That is not, alam niyo po, sometimes, I appreciate people na pinaghahandaan yung pag-awit nila sa Diyos, yung excited sila, yung pinipili pa nila, pinagpa-practice pa nila, inaawit nila sa Panginoon. Amen? Kaya purihin ng Panginoon sa mga ganong klase. And katulad nun nga, kapag ganon ang nangyari sa'yo, na-attract ka, mag-i-establish to sa iyo na magkaroon ka ng mission, magkaroon ka ng paghihikayat sa mga tao, no? Because you know that is the significant, it is eternal significance. Kasi alam mo na lahat ng pinagpapahalaga na ginagawa mo is eternal. Amen? Dahil nauunawaan mo siya. So next, sa last na po tayo. So sabi niya, it is also true, no? After that, sabi that, quantity produce quality. The next point natin is quality attract quantity, and the next is quality, and the third one natin po is quality create quantity. In some areas of church life, sabi niya dito, for instance, the bigger your church get, the better yung music gets. No, kapag daw, the more na lumalaki yung the more ka rin gumaganda yung music, no, yung musika ng churches, 'di ba? Kasi lumalaki kayo, dumadami na nga na may mga aawit, 'di ba? Would you rather, sabi niya, would you rather sing with 11 people or 1100 people? 'Di ba? Ano gusto mo, yung konti, yung 11 lang kayo o 1100? Gusto mo ba maging part? Sabi niya, are you rather part of a single adult program or 2 people or 200 people in the program? 'Di ba? Yun yung sinasabi niya. So, some churches, sabi niya ganito, ibig sabihin daw, 'di ba, yung 11 na dating nagsimula kang 11, nakakapag-create ka ng another, 'di ba? Another 11 hanggang maging 1100 na kayo. 'Di ba? Yun yung quality creates quality. Quantity creates quality, sorry po. 'Di ba? Kasi nakita nila kahalaga ng ginagawa mo, sila din gagaya. So nagmo-multiply kayo. Amen? So mas gugustuhin mo ba na kayo lang? 'Di ba mas maganda kung mas marami yung nagmamanifest, yung nakikita nila yung halaga ng paglilingkod sa Diyos, pag-awit sa Panginoon. Amen? Pagmamahal sa kapwa. Amen? So some churches excuse their lack of growth by insisting the smaller of church is the more quality it can maintain. Diba? Akala minsan daw, ginagawa nilang excuse na mas maganda naman pag konti lang. Mas nag-grow daw sila pag konti lang. Amen? Sa church. Kesa daw yung marami. So, kasi ang sinasabi nila, mas mahirap daw i-maintain. So, this reasoning is faulty. No? Wala daw katotohanan to. Sabi niya, if quality is inherent to the smallness, then logically, the highest quality churches would consist of only one person. On the contrary, having spent much my life prior to Saddleback in small churches, I have observed that one reason many churches remain small is because little quantity is in the life of ministry to those churches. There is no correlation between the size of quantity and ministry, of the ministry. So pag sinabing correlation, wala daw pagkakaunawaan o pagkakaisa. No? Kaya, hindi daw pwede maging excuse natin yun. Kasi ibig sabihin, kung nakikita mo ang quality, nagtatayo ka rin ng iba't ibang leaders para hindi ka mahirapan, di ba? Na mag-grow yung church mo. So, ibig sabihin, pag lumalaki ang isang churches of ministry, di ba? Nagbibuild ka rin ng leader, hindi lang pwedeng ikaw. Amen? Hindi lang pwedeng sarilinin mo lahat. Hindi pwedeng ganun. We are body of the Christ. So, spread, di ba, yung responsibility natin bilang mga mananampalataya. Nagbibuild ka ng mga leaders, di ba, para ma-occupied mo, para hindi mo ginagawang excuse ng lack of growth yung mga tao, kasi hindi pwedeng puro ikaw. Di ba? Kailangan mag-build ka ng ibang leaders, di ba, to participate. Di ba? Para makita mo, para maging qualified yung mga tao, 'di ba? Na feeling mo we are lack. 'Di ba? Kasi sometimes we just disqualified ourselves, but God qualified you. Amen. Pinili ka ng Diyos, pinili ako ng Panginoon.
Amen? So, let use is. Let you use it. 'Di ba? Yung ating i-activate mo, yung binigay sa yung kaloob ng Panginoon. What if your parent had applied the quality versus quantity? Paano daw kung ating mga magulang, no, ganun ang ginawa nila, quality versus quantity meet. Alamat daw ng quality versus quantity to having children. What if after their child, they had said one kid is enough. Let's focus on making child a quality kid. Let not worry about quantity. Most of us wouldn't be here if our parent had taught that. Kung ganun daw ang pag-iisip ng mga parent natin, na po na ang bilang, ang quality ang mahalaga, 'di ba po? At hindi ang quantity. Marami na daw po tayo sa atin ang patay na. Wala na dito sa mundo. Sabi niya, no, kasi syempre po, ikaw kapag ikaw magulang, no, at iniisip mo lang magparami at walang quality yung pinapalaki mo, 'di ba? Mahirap 'yun. 'Di ba? Basta lumaki lang sila, okay na? Ganun hindi po. Kaya mo sila pinapalaki kasi alam mo yung quality nila. At alam mo yung quality nila, kaya mo sila dinadagdagan mo pa kasi alam mo masaya, 'di ba? Masaya marami. O 'di ba? Hindi naman gan marami, kaya lang alam mo rin bilang magulang, alam mo rin yung kahalagahan, yung quantity at quality, 'di ba? Nung ano lang kaya mo, 'di ba? Hindi yung walang isip na mag-anak ka na lang mag-anak kahit hindi mo alam buhayin, 'di ba? Alam mo rin kasi na kawawa na may anak mo kung mag-isa lang siya. Kung ikaw lang mag-isa sa church, masaya ka ba? 'Di ba? Hindi. Maganda pa rin yung marami tayo. Amen. So, praise God. So, a church that has no interest in or increasing its number of convert it, in essence, saying that the rest of the world, you all can go to hell. Kapag daw okay ka na sa konti lang ng mga tao sa church, para mo daw sinabi sa mga ibang tao na hindi nakakilala sa Panginoon, pwede na kayo pumunta sa impyerno lahat, okay na kami, saved na kami. Amen? Yun daw yung ibig mong sabihin. Kasi hindi ka nagdi-desire na makapagligtas pa, na magkaroon ng disciple. Sabi niya, if my 3 kids were lost on the wilderness street, my wife and I would confused with finding them. We'd spare no expenses to seek and save our lost children. And when we found one, we wouldn't think of calling off the search and focusing to the one quality kid we had left. We'd kept looking as long as the child was still lost. Kapag nawala yung anak mo, di ba, sa wilderness, at may natira kang isang anak, hahanapin mo pa rin na wala. Amen? Kahit may natirang isa. No? Kahit na, it take risk na hanapin mo siya. Dali lang po. Na nagte-take risk ka na mahanap, 'di ba? Yung nawawala mong anak. Kahit na alam mo na may anak ka pang natira kasi alam mo yung quality nila, anak mo 'yun eh. Ganon din mo yung Panginoon. Kaya tayo pinagdi-disciple ng Panginoon, kaya niya sinabing tell everyone the gospel, ang magandang balita. Kasi God want to save us. Yun ang kalooban ng Diyos, iligtas ang lahat ng tao. Amen? So in the church case, as long as there are lost people in the world, we must care about quality as well the quantity. 'Di ba? Kailangan mong pahalagan yung quality ng paglilingkod mo, yung kind of Christian, no, yung kind of disciple you are. 'Di ba? Para makita mo yung quantity, 'di ba? Para magkaroon ka ng eagerness na dumami kayo, 'di ba? At Saddleback Church, we count people because people counts. Binibilang mo ang tao kasi mahalaga sa iyo yung bawat kaluluwa. Amen? Ganun daw yung nila sa kanilang church. Kaya dapat ganun din tayo. Ganun din yung sinabi ng Diyos, 'di ba? Love one another as you love yourself. So ibig sabihin pag hindi mo minamahal yung ibang tao, hindi mo mahal sarili mo. Wala kang pagpapahalaga. Hindi mo alam yung quality mo. Kaya wala kang pakailam sa quantity. Amen? Quantity ng paglago mo, quantity ng pagiging matured mo, quantity ng pagiging grow mo. Amen? So those number represent people Jesus died for. Lahat ng tao nagre-represent kung bakit namatay si God at reason kung bakit siya nagpapako sa krus dahil sa iyo at dahil sa akin. At dahil sa mga taong nandito hanggat lahat ng buhay dito sa mundong ito, yun ang dahilan kung bakit nagpapako si Jesus sa krus. Amen? Kaya they are matters. Every life matters. Every people count. Those number represent people Jesus died for. Yun yung dahilan. No? Kaya wag kang naka-self-centered. Hindi ito tungkol sa'yo. Hindi natutungkol sa'yo. Once na ikaw ay tinawag ng Panginoon, it's not all about you. It's all about Jesus.
Amen? So, anytime someone say, you can't measure success by number, my response is, it's all depend on what you counting. Kung ang nagsasabi daw, kapag marami kayo, di ba, yun ang pagiging success mo, di ba? Hindi lahat. Depende kung ano binibilang mo. Baka nagbibilang ka, kambing din naman yung iba, hindi naman na-transform, di ba? Pag nagbibilang ka, di ba, tupa ang bibilangin mo. Kasi baka nagsama-sama lang, di ba? Pero hindi, sabi nga ng Lord, na po. Kaya tingnan mo rin, na baka yung kinakount mo, hindi naman na-transform, di ba? Andun lang sa bilang, andun lang sa attendance, di ba? Kaya, depende, sabi niya, kung depende sa binibilang mo. Kung totoo ba na nag-transform yan, nag-matured ba yan, nag-grow ba yan, amen? Na-elevate ba yan, na-built ba yan ang foundation ng word ni Lord, amen? Know the value, know the importance of quality ng kanilang paglilingkod at quality ng paglilingkod mo. If you're wanting marriage save, dapat gano'n, no? Nakapag-save ka ng ilang marriages, life transform, broken people healed, unbelieving becoming worshiper of Jesus, and the member being mobilized and of ministry and mission, number are extreme important. Diba? Pag ganun ang nangyayari sa church mo, nakakapag-save ka ng marriage, mga buhay na nawala, na nagwala, diba? Mga buhay na na-addict, napunta sa mga buhay na nasaktan pero nabuo ulit, mga wasak na buhay, diba? Na binuo ulit because of Jesus Christ. At ngayon, umaawit na sila sa pagpupuri sa Panginoon dahil sa kanilang pagkakakilala doon sa quality ng Diyos na meron sila because of your transferring, because of your creating, 'di ba? Kung paano mo na produce yung quality. Kaya nagmultiply ang church mo. That is extreme important. Yun ang pinakamahalaga. Bakit po? Because they have eternal significance. Dahil malalaman nila ang kalagahan ng walang hanggan. 'Di ba? Yung buhay na walang hanggan na tinanggap nila kay Hesus Kristo. Purihin ng Panginoon. Let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Panginoon po, sa kwento po, Ama, ng purpose-driven church, Lord God, kung paano mong sinare ang kanilang testimony, Panginoon, at napapaloob rin sa mga salita, Ama, that we are the fisherman, Panginoon, na kami ay mangingisda din ng mga tao para maisama, Panginoon, ma-share ang gospel mo, Panginoon, Lord, at ma-transform sila, maging matured sila, Panginoon, Lord God, sa pamagitan ng pagtuturo kung paano mo kaming tinuruan, Panginoon, kung paano mo kaming minahal, kung paano mo kaming, Panginoon, Lord, binilt as foundation sa word mo, Lord God, Lord, teach us more, Panginoon, how to trust in you. Everything, Lord, that isurrender namin sa iyo, enable for us to use the quality and quantity, Panginoon, Lord God, to believe in you, Panginoon, to put our faith in you, Father God, because we know, Panginoon, that you die for every lives na nandito sa mundo, Panginoon. Not only, Panginoon, para sa sarili namin, dahil walang nabubuhay para sa sarili lamang, bagkos, Panginoon, i-share namin, Ama, ang amin pong pananampalataya, kung paano mong binago ang aming pamilya, kung paano kami niligtas, at kung paanong inihahanda mo, Ama, ang bawat mansyon sa kalangitan, at buhay na walang hanggan, dahil sa mga sakripisyo, Panginoon, na ginawa mo para sa amin, dahil ikaw ang unang umibig sa amin, upang kami, Panginoon, ay umibig din sa iba. Lord, salamat po, Panginoon, sa presensya mo. Salamat sa wisdom, knowledge, and understanding. Let your name be glorified sa aming mga buhay na maranasan ng presensya, Panginoon. Enable for us to produce, to attract, Panginoon, and create, Lord God, sa mga tao na hindi pa nakakaabot, Panginoon, or naaabot ng iyong gospel, Ama. Hayaan mo na maging instrumento kami, Panginoon, at hindi lang maging display, Panginoon. Hayaan mo makonvict kami at hindi lang, Panginoon, nagko-convince, Panginoon, Lord God, even in our inconvenient place, Panginoon, sa mundong ito. Thank you, Father. Praise your name. Hallelujah. And magnify you, and we magnify you, Lord God. It's all about you, Jesus, and it's not all about us. Let you increase to our life at kami ang maibaba sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aking samot dalangin sa bawat isa sa ngalan at karangalan ng aming Diyos na buhay, sa Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po, and God bless po sa bawat isa. Amen. Amen. Ayan. Salamat po.